Alright mga kababayan na Luzon, Visayas, Mindanao, Kuya Mamo po at muli po tayong nagbabalik dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page upang muli nating pag-usapan mga kababayan yung mga mahalagang bagay po na nagaganap dito po sa ating lipunan. At bago po tayo tumungo sa ating usapan mga kababayan sa araw na ito ay binabati ko muna po ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kababayang OFW na nariyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan pare-pareha sa araw na ito at ligtas po sa anumang kapahamakan. Well, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pong talakayan sa araw na ito. At itatampok natin dito po sa ating vlog ngayon na ito pong si Senador Bato. Sapagkat ayon po dito sa ABS-CBN News ay malapit na raw pong mabinggo ito pong si Bato. At ayon po sa isang abogado mga kababayan, naniniwala siya na si Senador Bato daw ay sunod na hahabulin ng ICC. Dahil sa paulit-ulit na pagkakabanggit sa pangalan nito sa court documents kaugnayan ng mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So lagi daw siyang binabanggit mga kabayan ng ICC dahil napipinto na raw po yung pag-aresto dito po kay Bato. Yun po mga kababayan ang ating pong bibigyan po ng reaksyon at opinyon sa mga oras na ito. Well, ang opinyon natin dito mga kababayan, tama lamang po na ito pong si Bato ay tuluyan na pong maaresto ng ICC sapagkat upang mabigyan naman po ng katarungan yung matagal na pong palahaw ng mga biktima, yung mga mahal sa buhay po ng mga buhay na inutang ng kanilang administrasyon nung sila po ang namuno dito po sa ating bansa. Pangalawa mga kababayan ay kailangan talaga ni Digong ng kasama doon sa dahig at upang hindi na po maghanap ng caregiver, ito po si Sara ay ito po si Bato dati naman po talaga na ito po yan nangako na kapag siya po ay naaresto na ay okay lang daw sapagkat gusto niyang maalagaan na ito pong kanyang bossing na ito pong si Digong. At maging ito pong si Robin Padilla mga kababayan ay bagamat hindi po siya sangkot dito po sa mga krimen na ginawa po ni Bato at ni Digong ay gustong-gusto raw po nitong makasama doon po sa kulungan sa dahig. Ito pong si Bato at ito pong si Digong. So tumahimik ka muna Robin Padilla sa ganitong usapin sapagkat nararapat lamang na ito pong si Bato at ang kanyang mga kasamahang sangkot doon po sa mga krimeng ginawa nila noong panahong sila po ang namamayagpag at may kapangyarihan dito po sa ating bansa. Maniniwala ba kayo sa akin mga kababayan na kapag ito pong si Bato ay maaresto na ay iiyak ito? Ako ay naniniwala mga kababayan na ito pong si Bato talaga ay iiyak ito pag dumating na po yung oras na siya po ay aarestuhin na. Dahil noong una ay sabi niya malulungkot na raw siya pag siya po ay inaresto na dahil unang-una yung kanyang apo. At ako talaga ay naniniwala na ito pong si Bato ay hindi po ito kasing tapang tulad po ni Trillanes at ito pong si Torre. Dahil naniniwala ako na ito pong si Bato ay nanghihiram lang ito ng tapang dito po sa kanyang among si Digong nung panahong ito po ay Pangulo pa. At wala po siyang kakampi dito po sa Senado ngayon dahil ang Senate President ngayon ay si Soto na talagang binibigyan nila ng sakit ng ulo At dati noong panahon si Chis Escudero ang Senate President ay pinangakuan siya nito na kapag mayroon pong arrest warrant ito pong si Bato ay magtago muna ito doon sa Senado at upang hindi po ito maaresto.
So ngayon ay madali po itong maaresto si Bato sapagkat wala po siyang kakampi rito at ako'y natitiyak kung kapag ito po'y nalaman na mayroon na po siyang arrest warrant, bigla po itong maglalaho at pupunta ito doon sa bundok na naman ng Surigao, yung dati niyang pinagtataguan nung panahong ito pong si Digong ay maaresto. At nawala po bigla ito si Bato at noong lumitaw ay ayon sa kanya ay nasa bundok siya ng Surigao at kasama raw niya doon yung mga ita at nangangampanya raw siya doon. So parusot lang ni Bato yon at kitang-kita naman, halatang-halata na ito pong si Bato ay takot na maaresto ng ICC. Sa inyo po mga kababayan kong minamahal, ano po ba ang inyong opinion hinggil po dito sa ating pinag-uusapan ngayon? At karapat-dapat ba na para sa inyo ito pong si Bato ay tuloy na pong makulong doon po sa The Netherlands? Kung kayo man po ay mayroong komento at opinion na hinggil po dito sa ating pinag-uusapan ay makisawsaw po tayo mga kababayan. At pag-usapan po natin sa comment section ang inyong hinaing. Pansamantala muna mga kababayan ay magpapaalam muna tayo at sa susunod na mga oras at muli po tayo magbabalik upang muli po tayong kakalap ng magagandang impormasyon at upang mayroon naman po tayong mapag-uusapan. Magandang araw pong muli. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo, at muli po tayong bumabati po ng isang magandang araw po sa ating lahat. Bye!